manok. Alam nyo, sa sobrang init ngayon, dapat bantayan natin ang ating mga alagang sisiw at mga manok. Kasi, napakainit ang panahon ngayon. Sa sobrang init, yung mga sisiw natin, nasisipon, naluluha yung mga mata. Kasi, grabe sa init. Sa panahon ngayon, maapektuhan ang ating mga alagang sisiw. Ito, tulad nito. Tingnan nyo yung manok ko. Oh, nagluluha yung kanyang mata. Tingnan nyo. Ganito ang nangyari sa mga sisiw ko. Lumuluha yung mata dahil sa sobrang init. Dapat bantayan nyo yung mga alagang manok nyo na nasa range kasi sa sobrang init hindi nyo mamalayan na lumuluhong kanilang mga mata. At may sipon siya kasi grabe, napakainit ngayon. Sayang ang manok. Dapat yung manok nyo nga dyan sa range, wag nyong pababayaan. Tingnan nyo araw-araw, oras-oras kasi hindi nyo mamalayan, lumuluha na yung mga mata niya at dadapatan na siya ng sipon. Dapat ang gawin natin, yung mga tubig nila, lagyan natin ng gamot para maiwasan natin yung mga sakit na dapat sa kanila kasi grabe ang init ngayon. Hindi mo malamalaya na sa sobrang init yung mga sisiw natin nagkasakit na pala. Dapat lagyan natin yung tubig ang ating mga alagang manok kasi napaka-importante na sa init ng panahon dapat may tubig silang inumin kasi para yung tao tayo nga may initan, hanap tayo ng tubig, di ba? Dapat ganyan din ang ating mga manok at lagyan din natin yung gamot ng ating mga manok kasi mahirap na, masayang ang manok. Tingnan nyo yung mga alaga ko. Hindi na niya yung mata niya kasi nasipon at dinapatan ko to ng LS Peak. Ininjikan ko na to ng LS Peak kanina. Ininjikan ko at dapat yung gawin kapag may nakita kayong nasipon or naluluha yung mga mata sa range nyo, huwag mong pababayaan, kukunin mo at ilagay mo sa kulungan kasi masistress kasi nasa range siya tapos may sakit. Dapat kunin mo lang yan kasi mahirap na laki ang gastos ng pagbre-breeding tapos pababayaan mo lang yung mga manok mo. Dapat i-maintain mo yung mga gamot na ilalagay mo sa tubig kasi grabe ang panahon ng napakahirap, napakainit. Dapat gagawin mo nito. Tingnan mo. Nagluluha yung mga mata niya. Ganito mangyayari kapag sobrang init ng panahon ngayon. Ganito. Tinapatan ko na to ng LS Peak at hindi na tayo kasi abtik naman siya. Kasi kinuha ko agad. Grabe, sobrang init at dapat sa sobrang init ng panahon dapat paliguan natin yung ating mga alagang sisiw. Napaka-importante na paliguan natin yung alagang sisiw para ma-fresh yung katawan nila. Ma-fresh tapos pagkatapos yung liguin yung mga sisiw manok nyo, lagyan nyo ng vitamins. Napaka-epektibo yung Vitamin Pro. Yung Vitamin Pro napaka-epektibo yun. Dapat yun yung ilalagay nyo sa tubig pagkatapos yung paliguan yung mga manok nyo. Grabe January to April, grabe ang init. Dapat babantayan natin yung mga manok natin na nire-range natin kasi grabe, hindi natin mamalaya na sinisipo na pala sila, nagluluha pala yung mga mata nila. Dapat araw-araw, oras-oras titingnan nyo yung mga manok nyo na nasa range kasi kung hindi nyo titingnan sayang ang manok. Dapat alagaan natin yung alagang mga sisiw natin kasi
dapat hindi sila magkasakit. Kapag lumalaki na sila, dapat healthy sila. Kasi yun, napaka-importante yun kapag nagbe-breeding ka, kapag sumasali ka ng fight, dapat healthy yung manok mo. Sa sisiw pa lang, healthy na. At sa paglaki, kasi makonsistent yung mga palo nila kapag healthy sila sa sisiw pa lang. Ito yung nangyari sa manok ko. Kinuha ko to sa range kasi nakita ko na may lumuluha yung mata niya at dinapatan ko nung gamot at ininjikan ko yung ulo niya ng LS Pick. Dapat ganyan yung gawin nyo ha. Dapat tingnan nyo yung manok nyo na nasa range. Dapat kunin mo agad kapag nakikita mong yung manok mo na naghahalak at naluluha yung mata at nasisipon. Kasi mahirap na magkasakit na natin mga alagang manok. Kasi mahirap mag-breeding. Dapat gawin natin lahat para yung manok natin lumalaki ng healthy. Sayang ang manok. Kayong mga nagbe-breed dyan, kayong mga maraming manok na nire-range dyan, araw-araw, oras-oras, tingnan mo yung mga manok mo na sa range kasi hindi mo alam na sa sobrang init, nagkasakit na pala yung mga sisiw mo na sa range. Dapat lagyan mo ng vitamins at saka lagyan mo ng gamot kapag nagsasakit niya. Kasi sayang. Mahirap na kung lumala. Kasi kapag lumala yung sakit, mahirap na yung gamutin. Ito, dinapatan ko to ng gamot. Baka bukas or baka lawang bukas, magagaling na to. Kasi kapag hindi pa itong waling, injikan ko na ulit. At sayang ang manok. At huwag niyong magkalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Katalpak Vlog. At kayong mga breeding at mahilig sa manok yan, tingnan nyo yung mga manok mo nasa range. Kasi baka sa sobrang init ng panahon, baka magkasakit yung mga manok nyo. At kung makita nyo yung manok mo na nagkasakit at nagsipon or naghalak or yung mata nila na luluha, kunin nyo agad. Huwag kayong sayangin yung panahon na kunin, baka malala yung sakit niya sa range. At kapag gamot nyo, hindi na niyo makayang gamutin, wag dapat i-monitor nyo yung mga alagang manok nyo kasi sayang ang manok. Dapat monitorin natin yung ating mga alagang manok kasi napaka-importante. Ang hirap mag-breeding, alam nyo, tandaan nyo, maghirap mag-breeding. Sa sisiw pa lang, dapat yung napakasakit yung ganito nakalaki tapos mamatay pa. Sayang ang manok. Dapat alagaan natin yung ating mga alagang manok. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sayang ang manok, Katalpak Vlog. Sayang ang manok.